Masayang araw mga kamam, si Ma'am, day 12 of 13 ng ating vacation. So kahit tayo ay nasa malayong lugar, ako po ay nananalangin upang magpuri at magpasalamat po sa Panginoon. Ngayong umaga, kami po ay nagpe-prepare ng breakfast. Naayos na ni Ma'am Babes yung leftover na rice para gawing sinangag. At si Winter, nakabantay siya syempre sa kanyang Mami Marnel. So nag-decide kami na mag-isa ng corned beef, nilagyan ng maraming sibuyas para maging mas malasa, at nag-fry din po ng maling. So makapapansin nyo, hindi masyadong makapal yung hiwa dahil marami po kami. So pwede silang kumuha ng tigda-dalawang slice. Bago po i-fried yan, nilagay muna sa itlog para mas maging masarap at malasa ang fried maling. So yung mga bata ay natutulog pa kasi medyo maaga pa. Gisingin na lamang namin sila kapag nakaprepare na yung breakfast dahil siguradong napuyat at napagod sila kahapon. Alam niyo naman ang mga nanay, hanggat maaari na pwedeng pagpahingahin ng ating mga anak dahil napapagod sila, gagawin natin. At after na maluto yung corned beef at maling, ngayon naman dadako tayo sa iba't ibang uri ng luto ng itlog. May scrambled, may boiled, kasi iba-iba yung gusto namin dito. May sunny side up na egg, kung ano po yung magustuhan ng bawat isa. So available yung aming itlog at meron din ditong daing. Ayan, paborito yan. Masarap din po yung i-partner sa sinangag. At pagkatapos na maluto, tinawag na namin at maaga na rin nagsaing po si Ma'am Babes. Yan naman ay babaunin namin sa aming pagta-travel. Si Ma'am Marnel, nakatoka siyang ayusin ang placemat, yung plates, fork and spoon. So pag si Ma'am Marnel yan, right angle, no, equal distance yan. So yung OZ, hindi pwedeng paling-paling yan lagay. So yan yung breakfast ng inyong kamam si Ma'am. At syempre, ginising na namin ang anak na mayayaman at nagising na din ang aming gobernador. Hinahanap niya ang kanyang yaya. So nakaabang na sa baba si Daddy Christopher at iba pang member ng chosen family. Tinuro nila kung nasan ang kanyang yaya. So ayan si Yaya Ma'am Fritz. Siya po yung nakatoka sa pagpa-fried ng leftover na rice. So sabi niya, kaya pala siya matangkad nung bata sila, bukod sa matangkad yung tatay niya, nilalagyan, gusto niya may star margarine ang fried rice. So sige po, dahil ikaw ang nakatoka Ma'am Fritz, go lang sa gusto mong ilagay dyan. At hinanap na namin ang isa pang anak ng mayaman. Walang iba kundi si Ma'am Mardy. Good morning Ma'am Mardy. Sa wakas nagising na rin siya at ready na ang iyong breakfast. Yan. So may mga nauna na kumain kasi yung iba tinawag pa. Si Ma'am Michelle, ganado siya sa kanyang breakfast para malakas mamaya dahil marami kaming gagawin at marami kaming pupuntahan. So ang lahat po ay gising na, nagbe-breakfast, nagkukwentuhan at masaya po ang bawat isa. Ito lang din yung maganda po sa amin, no? Kahit na marami kami, may kanya-kanya kaming assignment. So si Ma'am Mardy at Ma'am Marnel nagugas ng pinggan, si Daddy Christopher inahanda na yung babaunin namin. Siyempre naghihiwa si Ma'am Babes, si Sir Alvin, si Ma'am Michelle, si Ma'am Joanne, siya yung runner namin kung ano yung mga kailangan. So una po inadobo yung pusit. So masarap yan, medyo may anghang yung adobong pusit. And then si Sir Nicky ang aming tagapagdilig ng mga halaman sa hardin. Yan, busy. Siya rin ay nagwawalis dito sa kusina. Napakasipag ng aming mga kasama. Yan, sinimulan na ni Daddy Christopher na lutuin ang chicken and pork afritada na babaunin namin. Hanggang ngayon nag-i-slice pa si Ma'am Babes ng carrots.
At si Ma'am Michelle, paborito niyang place yan. Mahilig siya maghugas dyan. Si Ma'am Amy, nung natapos ang hugasan ni Ma'am Marnel at Ma'am Mardy yung plates, niligpit niya na. Actually, nakawalis na yan. Alam niyo naman si Ma'am Marnel, bawal may tira-tira. Kaya, nagwalis lang ulit siya. At ready na ang The Chosen Family. Lahat kami nakaligo, nakakain, prepared na po yung aming babaunin. So yung service namin medyo maaga nga yan. So ang lahat ay excited kasi po iikutin po namin ang buong Sibuyan, Romblon. Yan pa rin po yung jeep na inarkila namin, yan yung nagsundo sa amin sa pier. Siya din po yung magtutour sa amin. So, ang saya-saya ng bawat excited na marating na maikot ang buong Sibuyan, Romblon. So, kasama namin ang aming mga kapartners, very supportive sa bawat isa. Diyan si Kuya Mig, si Kuya Mickey, si Ate Avi, si Do, at lahat kami. So, yung unang destination namin, kumain kami ng halo-halo. Yan. Sa Garden Sanctuary dito po sa Sibuyan Island. So si Tantan gustong-gusto niya umakyat sa ibabaw ng jeep daw siya sasakay kapag alis po ulit namin after namin. So yeah, ito yung entrance po. Order na kami ng halo-halo. Habang hinihintay, ang maganda po dito sa place na to, habang pine-prepare nila yung halo-halo kasi madami yung order namin, pwede kang umikot, mag-picture taking, basta ang kabilin binilan lang po, no picking of flowers, at walang kahit anong puputulin or bubunutin dyan. So napakaganda po ng lugar, relaxing, sayang pagmasdan ng puno kahit mainit yung panahon, ay hindi mo masyadong mararamdaman kasi marami po mga tanim at puno. So after namin kumain ng halo-halo, syempre ready na ulit ang aming team na bumiyahe at umikot sa Sibuyan, Romblon. So natutuwa kami habang umiikot kami dito, wala kahit isa na lugar na merong maruming anyon tubig. Ang lahat ay malinis, pwede kang magtampisaw. Eto dito nagtatawanan kami kasi medyo curve yung daraanan at in-stop din kami dito ni Kuya Driver para daw mag-picture taking. So actually ako lulang-lula ako dito mga kamam si ma'am. Pero syempre ang ating mga kasama ay laging on the go. So nagpipicture lang din ako doon sa hindi masyadong nakakatakot yung height. Doon lang sa kaya ko. So kahit anong init ng panahon, go lang ang lahat. Then next destination namin yung tinatawag daw to na Toblerone, no, kasi yung mga bundok po dito mukhang Toblerone. Ayan, apakagandang lugar, ang sarap ng simoy ng hangin. So nag-ikot-ikot at picture lang kami at munta rin kami dito sa Kantingan River. Ayan, so umakyat na sa bundok yung aming jeep. At ang mga katatayan, bit-bit na nila yung mga food, yung mga ulam, ganun din yung aming mga anak, kanya-kanyang bit-bit patungo doon sa aming cottage. Matutuwa ka lang dito kasi mura. So, dapat 70 yung entrance, pero syempre, si Ma'am Joanne na taga rito, marami siyang kilala, binigay lang na 30 pesos each at free pa yung maliliit na bata. At yung aming cottage ay 350 lamang. So, dyan, ang haba pa po niya, nag-enjoy po dyan ang lahat na maligo. So, bago na naman bumaba at maligo, syempre, wala kaming ginawa kundi kumain. Na nag-enjoy after, umuwi na kami at ang mga yan, dyan sila nakasakay sa ibabaw ng jeep hanggang makauwi. No, hindi na sila nagbanlaw. So, ayan po ang Cantingas River. Yan, yun yung mga pictures namin na mga ginrab ko lang at in-insert dito sa aking video. Ang saya po namin dyan, mainit. No, bumababa kami ng jeep.
kumakain. Basta naikot namin yung buong Sibuyan. So, yun yung umakyat si Daddy Christopher dyan. Mataas na yan. Hindi ako sumama kasi natatakot ako baka madulas at mahulog ako. Yan. So, hindi namin kasama si Kuya Tom at Ate Ella dahil meron silang final. So, nakakalungkot. Pero, syempre, magpa-plan kami na bumalik dito. Kasama na namin. We make sure na kasama. Yan, si Ate Abby at si Ate Doa. Nandiyan sila. Ayan yung sinasabi ko, nag-selfie na lang ako. Ako yung nasa baba, siya yung nasa taas. Si Ma'am Babes. Ayan, thank you Ma'am Mardy sa picture. Ang gaganda ng picture namin. Siyempre si Ma'am Marnel and with Baby Winter. Thank you sa aming pictures. Pagka tinitingnan mo, nandun yung saya, yung kagalakan na naranasan namin for today. Yan, while we are waiting for our halo-halo na ang laki ng serving. Hindi mo talaga basta mauubos yung isang mangkok. Kaya busog na busog. Na wala kaming ginawa kundi picture, posing, at syempre nung nakauwi na, nagpahinga lang kami dito sa balkonahe na naligo na ang lahat, nag-dinner na at nag-coffee, nagkukwentuhan dito sa balkonahe po nila Uncle Raul at Auntie Phoebe. So thank you for watching. God bless everyone.